Magandang umaga po mga minamahal kong kapatid. Muli po tayong makikinig ng salita ng Diyos. Subalit bago po yan, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Dahil ng lahat ay yumuko. Dakila naming Amang Diyos, sinasamo namin sa iyo sa oras na ito. Muli mo kaming samahan sa aming pakikinig ng iyong salita, ng iyong mensahe. Abutin kami ng iyong kapangyarihan. At hayaan mo lahat ng maabutan ng mensaheng ito, inyo po silang pagpalain. Inyo pong iparana sa kanila ang inyong kabutihan at magkaroon po sila ng ibayong pag-asa. Maraming salamat po sa katotohanan na ang lahat ng sa inyo ay mananalig at aasa, hindi po sila mabibigo. Binabalik po namin sa iyo aming Ama, pinakmataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Dito po tayo sa aklat ni Isaiah chapter 60, beginning verse 1 po. Ganito po ang sinasabi. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, natakpan ng lupa ng kadiliman, at ng makapal na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang aklat po ng the book of Isaiah, ito po ay punong-puno ng mga propesiya, kagaya po na nabanggit ko na sa mga unang mensahe ng Panginoon. At ang mga propesiyang ito ay naglalaman po ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang mga hatol, kanyang punishment na darating po sa kanyang mga pinili sa bansang Israel, at ito po ay bunga ng kanilang patuloy na pagtalikod sa mga utos ng Diyos, sa kanila pong sinasabi nating disobedience sa Diyos. Ito po ay nagkaroon po ng hatol sa kanila at ang mga punishment, ika nga po. Subalit, hindi po doon lagi nagtatapos ang Diyos. Meron din pong ibinigay na pagpapahayag si Propeta Isaiah sa bayang Israel. The prophet Isaiah also pronounce many blessings na darating din naman sa bayang Israel, sa mga anak ni Israel na magbabalik loob sa Diyos at tatalima muli sa utos ng ating dakilang Diyos. So ito pong salitang ito na ikaw ay bumangon at ikaw ay magliwanag, ito po ay nagpapahayag ng pag-asa, papahayag po ng pagbabago na magaganap sa buhay ng bawat anak ni Israel na magbabalik loob sa Diyos at tatalima, particularly in line sa mga panukala ng Diyos tungo sa ikabubuti ng bayang pinili ng Diyos. At ang implikasyon po nito sa bawat nakikinig ngayon sa buhay natin, ito din po ay nagpapahayag na kahit gaano man po kadilim ang ating nakaraan at kahit ang kasalukuyan ay napakahirap, at dahil dito, yung hinaharap natin ay wala tayong maaninag na pag-asa, o wala tayong makita, parang wala tayong makita na hinaharap na dala ng bukas. Pero ang Diyos po ngayon ay nagsasalita na tayo ay pwedeng bumangon at we can shine. Yes, you can arise and shine. Kasi ang nagsabi po nito ay ang makapangyarihang Diyos, na sa Kanya'y walang imposible, sa Kanya'y walang hindi magagawa, na walang hindi kayang gawin. So, 4 na dahilan po ang ibinibigay ng Diyos sa atin ngayon upang maniwala po tayo that we can arise and shine. Sapagkat ang salitang ito na Kanyang binanggit, ikaw ay bumangon, ikaw ay magliwanag, it is a command. Hindi po siya suggestion, hindi po siya opinion, at hindi rin po siya advice. Ito po ay utos. God's design for you and me to arise and shine. Sa Hebrew word po, ang salitang arise, ito, ang ibig sabihin po nito is to rise against, to burst forth. At yung salitang to shine naman po is to be lifted above. So, you can rise above your situation. Kahit ano pa yan. Sapagkat ito ang sinabi ng Diyos. So, ito'y utos ng Diyos sa iyo. Ito'y panukala na ng Diyos. Ito'y batas na ng Diyos na dapat masunod, na dapat sundin ng sino mang makaririnig. Yes, you can. Dahil sinabi ng Diyos. Sa awit 19 verse 7, ang sabi doon, the law of the Lord is perfect. Sila po ay ganap.
At whatever the word of God says is settled in heaven. Yun po ang sabi ng Awit 119 verse 89. So, yung salita ng Diyos, settled in heaven, ang ibig sabihin, hindi po sila pwedeng hindi maganap. That not even the enemy can alter God's plan for your life. If you cooperate with God, kung susunod tayo sa utos ng Diyos, walang hindi kayang gawin ang Diyos. At hindi kaya maging ng kalaban na hadlangan nito kung tayo ay magpapasakop sa Diyos. At pangalawang bagay, ang sabi po, why you can arise and shine, it is of the Lord. The command itself comes from the Lord. Nagmula ito sa Diyos, who is able. Ang sabi niya, He is able to perform His own word. His words are not empty. They are powerful. Kaya ang sabi niya, I am the Lord. I will speak, and the word that I shall speak shall come to pass. Ito po yung salita niya sa Ezekiel 12:25. So, ang Diyos po ang nagsalita. And when He speaks, it happens. Ganun po ang Diyos. At pangatlo, why you can arise and shine, the Lord is the light. Ang sabi po dito, dumating ang liwanag sa iyo. The light referred to here is the Messiah, yung pinangakong tagapagligtas sa bansang Israel, the Lord Jesus Christ. At siya rin po ating tagapagligtas. Ang sabi po ng John 8:12, si Jesus mismo ang nagsabi, siya ang ilaw, at ang sinumang lumalakad sa ilaw na ito ay hindi nalalakad sa kadiliman. So you are enlightened. Hindi ka na kayang dayayin ng kalaban. Kahit ano pang pandaraya, kasinungalingan ng diablo, nilalagay sa puso mo para mawalan ka ng pag-asa. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ay magliliwanag sa puso mo. At dadalhin ka nila sa kalayaan. Dadalhin ka nila sa buhay na nais ng Diyos na yung tahakin. Sabi niya, for as long as I am in the world, I am the light of the world. Kasama natin ang Diyos habang tayo lumalakad. Habang tinatahak natin ang mundong ito, kasama natin ang Diyos. So Jesus is the light of the world, and wherever Jesus is, there is light. So hindi na po tayo kailangang mabuhay pa po sa kawalan ng katiyakan, sapagkat ang salita ng Diyos ay sila pong ilawan natin, natatahakin, upang makarating po tayo doon sa buhay na ganap na nais ng Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo ay mamuhay na may kabiguan. Ang dala po niya ay ganap na buhay. So yung pangapat po, it is a sign of life. Only the living can arise and shine. The dead cannot. For as long as you are alive, the potential to arise and shine is in you. Is in you. So, habang may buhay, kapatid ko, may pag-asa. Lalo na ang pag-asa natin ay ating Panginoong Jesucristo. Tiyak po ang pag-asa natin sapagkat siya ay buhay na pag-asa. Siya po ay tiyak na pag-asa. Ang sabi po ng Psalm 67, verse 5-7, God will bless anyone that praises Him. So, the blessing of God can make you arise and shine. Kakaya ng Diyos na bigyan ka ng buhay na ganap sapagkat yun ang kanyang pakay. Bigyan ka ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ang kalaban, ang the enemy, siya dumating upang pumatay, mangwasak, magnakaw. Subalit ang ating Panginoong Yesus, siya'y dumating upang wasakin ang lahat ng gawa ng kalaban. At siya'y naparito upang ang sinumang manampalataya sa kanya magkaroon ng buhay na ganap. So, mababago ang buhay mo dahil merong Jesus. Nababago nito, kapatid. So, how to arise and shine? Yung reason kanina na pwede mong panghawakan upang maniwala ka, may binigay din naman Diyos ang panukala for you to arise and shine. God has already made provisions, pero we need to cooperate with God. We need to do everything we ought to do to actualize God's plans in our lives. Parang sa bahay lang yan, kapatid. Di po ba? Pag sumasapit na yung gabi, madilim, hindi po ba? So, sa loob ng ating bahay, unless na ilagay po natin yung mga switches ng mga ilawan natin sa on position, hindi po magliliwanag sa loob ng ating tahanan. Unless we do something. Ang gagawin po natin, iti-turn po natin yung mga switches ng mga ilaw natin sa on position para sa gayon, matap po ito sa source ng light. And once ginawa po natin yan, yung darkness na bumabalot sa loob ng tahanan, ito po yung mapapalitan ng liwanag. Same thing po yan sa atin. Unless we do something, hindi po magkakaroon ng pagbabago. Ang sabi po natin kanina sa John 8:12,
Jesus is the light of the world. And for us to shine, we need to be connected to the source of light, which is Jesus. Para po tayo ay mag-shine, we need to be connected in order for you and me to shine. So, ang sabi dito, one can obtain the light that will make you shine through Christ. You can only obtain the light that can make you shine is by being connected to Jesus Christ. So, stay connected to Jesus Christ. Ang sabi pa po niya, without Him, we can do nothing. John 15:5. Wala po tayong magagawa apart from the Lord. At si Jesus lamang po ang mayroong kapangyarihan. Sapagkat siya po yung custodian of all power. Sabi po ng Matthew 28:18, lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa Kanya. So, same power that made Lazarus to arise from the dead, to arise from days of decaying death status, same power certainly will work for you and me. Sapagkat hindi naman po nagbabago ang ating Panginoon, yung Kanyang kapangyarihan, kahapon, ngayon, at magpakailanman. So, mananatili po yun, kapatid, at mapanghawakan natin. Pangalawa, you should consume God's Word. Anong ibig sabihin ng consume God's Word? Matthew 4:4. Ang tao, hindi lang po siya mabubuhay sa tinapay, kung hindi sa bawat salita na namumutaw sa bibig ng Panginoon. So, hindi po dapat mawala ang salita ng Diyos sa ating buhay, sa pang-araw-araw na buhay. So, one of the strategies for achieving a rise and shine status is to create an affinity for the Word of God. Joshua 1:8. Itong salitang ito, sabi, huwag mong ilalayo sa iyong puso. Dilidilihin mo sila, meditate on them, so you can follow. So, ang salita ng Diyos ang mag-atid po sa atin ng tagumpay upang malakaran po natin ang buhay na ganap na nais ng Diyos. Kailangan po natin silang isa pamuhay. Hindi po sapat na alam lang natin sila. So, pag sinabi ng salita ng Diyos, huwag kang matakot. Sa halip, magtiwala ka sa Diyos at ganun din sa akin. So, gawin mo yan, kapatid. Sa halip na matakot, magtiwala. You can turn your worries to worship. Di po ba? So, ito ang sabi ng Panginoon Hindi sapat yung alam mo ang salita niya. Kailangan, panghawakan mo sila. Kagaya ng centurion sa Gospel of Matthew and Luke, he knew the power in Jesus' words. Ang sabi niya, Lord, just speak the word. Say the words only. Say the words only. And my servant will be healed. Sabihin mo lang ang salita. Sabihin mo lang, O Diyos, gagaling ang aking alipin. So, naniniwala siya sa authority of Jesus' word. Same. Ngayon sa oras na ito, abang ikaw ay nakikinig, maniwala ka, kapatid, ng salita ng Diyos. They are living, they are active, they are spirit and life. They are not empty, but powerful. Mapanghawakan mo sila. Kung maniniwala ka sa oras na ito, mag-work sila sa buhay natin sa oras na ito. So, pangatlo po sa mga provisions na binigay ng Panginoon o ng Diyos sa atin to rise and shine is yung commit to God's work. Faith without work is dead. Yun po ay ayon sa James 2:20. Bagamat tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya at ito po'y biyaya ng Diyos, hindi sa mabubuting gawa, sa gayon hindi po tayo makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, pagkatapos nating maligtas, may inaasahan po ang Diyos at yun po yung bunga ng ating pagiging ligtas. Ang sabi po ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So ito pong bunga ng ating kaligtasan ay mabubuting gawa na siya pong magpapakita ng pagbabago, mabubuting bagay na ginawa ng Diyos dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak. At dahil dito, makikilala ng ibang tao yung kakayanan ng Diyos na magpabago ng buhay tungo sa mabuting bagay na lakarin ng tao. At dahil po dito, marami ang hahanapin din ang Diyos. At mahalaga po sa Diyos ang bawat kaluluwa. Hindi po kalooban ng Diyos na may isa man ang mapahamak. Kalooban po ng Diyos ng lahat ay maligtas. Subalit, 100 lamang po ang tutungo sa buhay na walang hanggan. At yun po yung ating Panginoong Yesus na siyang nagsabi, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, nais po ng Diyos na maging instrumento po tayo. Yung ating mga gawa ay maging gawa ng Diyos para sa iba upang sila man po ay makatagpo ng
kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So commit your life to God's work. Then, cultivate righteous living. Yung pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos ay napakahalaga po upang magawa ng Diyos ang kanyang layunin, mabuting layunin sa ating buhay. Living within God's will ay napaka-crucial para mangyari sa atin yung divine will ng Diyos. Kaya sumunod po tayo sa kanyang mga alituntunin. The power to live righteously has been given to us by the Lord Jesus Christ. Nung tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus, nakipag-isa tayo sa Kanya, binigay po sa atin yung kapangyarihan at yun po yung banal na Espiritu. Sa pamamagitan po ng Espiritong sumasa atin, we can overcome. By faith, we can overcome sin. Makakapamuhay po tayo ayon sa nais ng Diyos, provided patuloy po natin isuko ang ating buhay sa ating Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo at pagsunod sa kanyang mga salita. Panlima po na provisions for us to arise and shine is call forth God's promises. Sa 2 Kings chapter 4, may isang babae po sa Sunem na pinractice po niya ito. Meron po siyang anak na lalaki at ito'y namatay. Kaya siya po'y tumakbo sa tao ng Diyos kay Propeta Eliseo. At nang matanaw po siya ni Propeta Eliseo, pinadala po niya yung lingkod nito upang tanungin ng babae, maayos ba ang lahat sa iyo? Ang tagon po niya, it is well. Maayos ba ang asawa mo? Maayos ba ang anak mo? Isa po ang kanyang sagot, it is well. Bagamat sa oras na yon, patay po yung kanyang anak na lalaki. Pero hindi po niya yun tinanggap sa kanyang loob sapagkat alam niya na yung kanyang anak ay regalo ng Diyos sa kanya, biyaya ng Diyos. So, sa ating desperate situation, kapag nandoon ang Diyos, may magagawa ang Diyos. And she received her miracles. Nabuhay po yung kanyang anak dahil nagtiwala po siya sa kakayanan ng Diyos. Sa Proverbs 18:21 po, ang sabi po doon, death and life are in the power of the tongue. So use the power of the tongue to your advantage by declaring God's goodness through His promises. Nang ibig ko pong sabihin, begin to harvest God's promises and plans by simply confessing and claiming them with your mouth. Confess them and take the appropriate action to make them happen. At ano nga po ito? Trust in the Lord and obey God. Sa pagsunod po natin sa Diyos, mayroon pong pagpapala. Failure can turn to success. Weeping can be changed to joy. The rich can be richer. And the sick can be healed. The darkness can be reversed when the light of God comes to that or in whatever situation na meron po tayo. Kayang-kayang baguhin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, you can arise and shine. Magtiwala ka kapatid, may magagawa ang Diyos. At sa oras na ito, by faith, arise and shine. God bless us all po.